Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ito pag-usapan po natin na sinasabi na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay nasa listahan daw ng PIDEA. So bago natin simulan yung topic na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, pakipindot naman po yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. So pindot na. So ito mga kababayan ko, basic po kay Banat Bay, si Pangulong Marcos daw po ay nasa listahan ng PIDEA. So ito, pakinggan po natin ang kanyang balita. Ito na yun, sasabihin ko na. Finally, makakapagsalita na ako. Kaya nga sabi nung kaibigan ko kanila, finally makakapagsalita ka na. Siyempre, finally ho. Kasi nung una talagang hindi ako makapagsalita. Binabanggit na ho sa akin ni Pangulong Duterte yan. Na di umano, ito si Marcos. Oy, di po ako nagsabi, Marcos, baka akong targetin mo dyan. Hindi ako nagsabi si Pangulong Duterte. Binabanggit na po sa akin ni Pangulong Duterte yan. Nung panahon pa ng kampanya. Bangag yan, adik yan. Hindi yan sapat at hindi yan tama na maging presidente. Ito'y 2021. Nung nagsisimula na po kaming nagkikita, yan na po ang sinasabi sa akin. Meron akong mga hawak na ebidensya na magpapatunay na yan po ay bangag. Gumagamit at talaga nga namang tinanong ko pa nga sa kanya kung paano gumagamit at sino nagsabi at binanggit niya ho na yan, yung PIDEA. So ito, ibig sabihin, ito kinukumpirma lang po ni Banat Bay yung mga sinabi ni Pangulong Duterte sa kanya. Matatandaan nyo na interview na to ni Banat Bay, si Pangulong Duterte sa kanyang channel. Ngayon, sinasabi rin naman ni Pangulong Duterte nung nakarang kumpanya ng presidential election na sinasabi nga naman niya, di ba, lagi na meron may tumatakbong presidente na gumagamit nga daw ng cocaine. So, ito, kumpirmado na si Pangulong Bongbong Marcos yung tinutukoy doon ni Pangulong Duterte. So, ito, parang kinukonfirm lang din naman dito ni Banat Bay na totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte na nabanggit din sa kanya. Hindi lang niya ito may broadcast kasi siyempre nag-iingat din. So, ngayon dahil si Pangulong Duterte na nag-broadcast, so parang sinisugundahan na lang to ni Banat Bay. Yako. Binanggit na ho, lahat ng intelligence nag-report na po sa kanya. Before the election 2022, sinasabi niya na po yan. Okay? Ngayon, yung nagsasabi niya, bakala ko ba walang video? Hindi naman po yung video ang sinasabi niya. Kaya nga, sa totoo lang, mas matindi ito sa pasabog ng video. Ito po, nasa listahan mismo ng PIDEA. Si Pangulong Duterte, hindi ho yan magko-quote kung wala ho nabasa yan. Ini-report na ho sa kanya yan. So ito, di ba, nung nakarang video natin, sinasabi nga daw ni Maharlika na meron daw silang hawak or meron siyang nalalamang video na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay gumagamit daw, sumisingot daw ng pulburon. So doon, wala pa tayong confirmation doon, hanggang wala pa pong inilalabas si Maharlika. So parang hearsay lang po yun. Pero yung kay Pangulong Duterte, dahil nga siya ay dating presidente, may hawak siya mga intel, yun nga, nabasa nga daw niya at nakita niya na nasa listahan nga daw ng PIDEA itong si Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit nga daw or nasa listahan, parang konfirmado na may connection dun sa mga, hindi sinasabing nagtutulak hindi nagtutulak, gumagamit lang. So, dahil nga si Pangulong Duterte ang nag-broadcast niyan, so most likely, totoo po yung sinasabi nito. Panahon na siya ay presidente. Di ba ho? Ang problema, tinanong ko nga yan May mga tanong ng iba dyan, sasagutin ko na sa inyo. Tinanong ko yan. Sabi ko, Mr. President, ba't di nyo pinahuli? So yun, magandang tanong yun, sinasabi ni Banat Bay na yun. Tama rin naman, ako tinanong ko rin niya sa sarili ko, nung nalaman ni Pangulong Duterte nga na nasa listahan itong si Bongbong Marcos nung PIDEA, bakit nga naman hindi nga pinahuli? Or bakit hindi ito tiniktikan? So ito yung sagot ni Banat Bay. Ang problema, ito yun. Tumitira sila, hindi ho sa lupain ng Pilipinas, nandun ho sila sa tubig, nagyayati ho sila. Remember, iba ang tumitira
sa sa nagtutulak. Okay? Ang nagtutulak yun, pwede mo yung mahuli na nagtutulak, di ba? Iba ho yung tumitira. Kailangan mahuli mo doon sa, kasi kunwari, halimbawa, isang tao tumitira sa ibang bansa. Pag uwi sa Pilipinas, pwede mo bang huliin, oy, adik ka. Ganon. Hindi pwede yun. So, ibig sabihin pala rito ni Banat Bay, gumagamit sila ng mga ng yate. Yung nga, magkaiba yung tutulak sa gumagamit lang eh. So, pag gumagamit, kailangan mahuli mo ng akto na ito tumitira ng ipinagbabawal na cocaine. Kailangan saktong-sakto talaga na humihit-hit. Hindi kagaya ng nagtutulak na kailangan pang dumaan doon sa buy-bust operation o kailangan mo makapkapan. At isa pa naging problema kaya hindi siguro nahuhuli sa ating nga ni Banat Bay. Dahil nga nasa yate, most likely nasa ibang bansa to or tumatawid ng boundary ng Pilipinas para nga naman walang huli. Kasi kung yate lang yan, pwede namang boundary lang ng Malaysia, nung malapit lang Indonesia, Taiwan, mga ganyan, para hindi nga naman mahuli. So, lumalabas dito, matalino rin, may konting talino rin pala itong si Bongbong Marcos, o siguro yung mga kasama niya, para nga naman hindi mahuli. Diba? Kasi wala sa teritoryo natin yun. So, ganun, no? Nagpupunta daw ng ibang lugar yan pag gumagamit. Okay? Tapos, dito lang ho, yan pong informasyon niya. Kaya kung ang tinanong ko nga kasi sigurado ako may magsasabi dyan, bakit? Alam niya pala bakit di niya hinuli? Kasi nga ho, tandaan ninyo, etong mga mayayaman na ito, legally, they can, alam niyo, go out of the way para lang ho maiwasan ho yung mga legal process. Mayayaman ho yan. Magbabarko yan, pupunta sa lugar na hindi sila pwedeng mahuli. Ganun pong ginagawa. Yan po yung kinikwento niya noon. Hindi lang niya madiretso pa at that time. So tumahimik lang po siya. At alam ko na po yan noon pa lang. Kaya nga, kung maaalala ninyo, sinasabi ko, lalo na yung mga isko niyan, alam niyo yan, sinasabi ko na sa inyo noon pa lang. Sinasabi ko na sa inyo pa lang yan, nang hinding-hindi magmamarko si Duterte. Yan ang sinabi ko sa inyo noon. Totoo naman, di ba? Never naman na nag-endorse si Pangulong Duterte dito kay Bongbong Marcos. Di ba? Ilang beses na itong dumapit sa Malacanang, ilang beses na itong nakausap ni Pangulong Duterte. Pero never niya itong in-endorse. Kahit naman kasama na ito ni BP Sara, di ba? Naging magka-tandem sila. Hindi pa rin ito in-endorse ni Pangulong Duterte. Ang in-endorse niya lang yung anak niya. Pero ito never niyang in-endorse. Kasi nga, galit nga si Pangulong Duterte sa mga gumagamit ng droga. Sabi ko nga sa inyo, patatanggal ko yung channel ko pag pag magmamarcos yan si Duterte. Bakit to? Alam ko ho Kausap kong personal si Pangulong Duterte. Hindi ho siya magsisinungaling sa akin. Bakit to? Anong dahilan? Ba't niya ako sisinungalingan? Di ba ho? Tinanong ko ilang beses before the election. Sabi ko, Mr. President, what is your advice? Kasi the people are waiting. So ito, hindi ho siya siyempre makadiretso noon, galang niya ho sa kanyang anak. Yun noon talagang totoo doon. May paggalang siya. Yun yung maganda kay Pangulong Duterte, di ba? Nung nakarang kampanya, never niyang binanatan si Bongbong Marcos. Until ngayon naman, di ba? Ito na yung pinaka-recent na binanatan niya. Pero hindi naman totaling binanatan niya. Kumbaga, nagbibigay pa rin siya ng advice kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung dapat niyang gawin para yun nga na maisalba niya yung kanyang sarili. Never binanatan ni Pangulong Duterte itong si Bongbong Marcos out of respect dun sa anak niyang kay BP Sara. Siyempre, kapapano magkasama sila sa gabinete, alam sigurado ni Pangulong Duterte nasasama ang loob ni BP Sara kapag binanatan niya ng binanatan itong si Bongbong Marcos. Pero kung hindi ho sana nag-unit team ang kanyang anak, totodo niya yon nung panahon na yon. Kaya lang pumreno lang siya. Kung may pagkakataon lang, sabi niya nga kung yung mga huling mga usapan namin, sabi niya kung alam mo yon, there is no major. Kasi addict lang naman Yun lang naman na sinasabi niya Hindi naman niya sinasabing nagtutulak. Wala naman sinasabing yan. Addict lang naman. Bangag lang naman.
'Di ba? Ibig sabihin, he's still giving chance na dito na magbago. Hinahayaan niya muna, binibigyan niya ng, alam niyo si Pangulong Duterte, hindi. Pero sa palagay ko, hindi na magbabago tong si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung parati na siyang nagte-take, parati na siyang nag-hit ng cocaine, ng illegal drugs na yan, ano na yan, parang lulong na yan. Sabi nga, bangag, di ba? So, hindi na yan matitigil kung hindi yan marirehab. So, hindi natin alam kung paano sinasabi ni Banat dito na maitigil. Medyo mahirap yan eh. Unless kung aamin muna siya. Yung kasi pinaka first step niya, kailangan umamin muna na siya ay gumagamit bago siya magpa-rehab para maitigil niya yung kanyang bisyong yan. Naman po yan diktador katulad ni Romualdez. Binibigyan niya ng pagkakataon si Pangulong Marcos na magbago. Ang problema, dahil nga dito kay Romualdez na pinababayaan ng Pangulo, na pwede naman niya talagang sitahin at sabihin, tigil niyo yan, pinagagawa niyo. Kasi ngayon, iba na usapan. Ngayon, tama yung sinabi ni Pulong, ni Baste, sabi niya. Ikaw, Romualdez, ang sumisira sa unity team. Diba? Ikaw ang gumugulo sa bayan natin. Ikaw, Romualdez. Yun nga ang tanong bakit hindi nga kayang sitahin nito ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang pinsan? Na alam naman niya na yung ngayon sumisira sa unity team. Siguro dahil nga may basbas to ni First Lady na siguro pinagagalitan pa tong si Bongbong Marcos. Wag mong ayaan mo lang yung si Romualdez sa ginagawa niya. Siguro ganun ang nangyayari. Kaya wala ring magawa tong si Bongbong Marcos dahil nga siguro pag kinakausap to medyo high pa. Kaya wala sa sarili yung mga sinasagot niya. Or wala siyang lakas ng loob na sitahin yung kanyang pinsan kasi nga alam yung sikreto niya Baka ilaglag siya. Animal ka. Dagdag na lang po yung sinasabi ko na animal pero totoo, tama yung sinasabi niya. Ikaw, Romualdez, ang nanggugulo sa bayan natin. Ngayon nga lantaran na, bastusan na po sila ng Senado. Literal na bastusan na po sila ng Senado. So, wala na hong patutunguhan ito. Alam nyo kaya nasabi ni Banat Bay na bastusan sa Senado. I-bypass ba naman nila yung Senado Gusto nila sila lang yung hahawak ng pagpapalit ng konstitusyon natin, sila yung mag-a-amend. Ayaw nila isama yung Senado. So doon pala makikita niyo yung pambabastos nila kasi joint lagi yan dapat tuwing mayroong mga ganyang klaseng usapan. Kailangan laging may bicameral meeting lagi yung mga yan, bicameral session. So kailangan dalawa silang mag-uusap tungkol dun sa subject matter na yan, lalo na kung pagpapalit ng konstitusyon. Pero ang ginagawa ng Kamara natin ngayon, gusto nila sila lang yung hahawak. Kaya nga medyo malabong-malabo, kaya nga sinasabi ni Banat Bay, binabastos nga nito ni Romualdez ang Senado at ang mga senador. Nung huling Banateros meeting with PRRD, sa totoo lang, sabi niya sa amin, sinabi niya sa amin to, sa tamang panahon, sasabihin ko ito. Ito yung words niya, sabi niya, sa tamang panahon, sasabihin ko ito. Ano to? Meron tayong presidenteng nasa listahan ng PDEA bilang number 1. Hindi ho number 2, number 3. Number 1 sa listahan ng PDEA. Yan ang sinabi ni PRRD. At hanggang ngayon, bangag. Alam mo, no, sinabi sa amin yun, laglag kami sa upuan. Kasi sabi ko, actually, kahit naman sino nagulat sa lahat ng mga binitawang salita ni Pangulong Duterte. Biruin ninyo, meron tayong presidenteng gumagamit ng pinagbabawal na droga. Presidente natin. Kaya pala itong si Bongbong Marcos never nagsalita tungkol sa illegal drugs. Unlike nung kay Pangulong Duterte, nung pag-upo niya, talagang ang binanatan niya agad yung droga. Nagbitaw siya ng mga hindi magagandang salita doon sa mga dugurugista, sa mga drug lord. Nagbitaw siya ng salita. Pero doon si Bongbong Marcos, wala siyang binitawang kahit na anong salita patungkol sa war on drugs. Basta ang sinabi niya lang ibababa niya yung kanyang
yung presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Yun lang po, at saka yung unity. Mr. President, once you say that to the people, mayayanig ang buong bansa. Talagang mayayanig. Sabi ko pa nga kailan yung plano sabihin yan? Hindi, kasi siyempre, nakikimarites. Hindi ko naman sinabing, ayokong buyuin. Hindi ako nang bubuyo na, ay, sabihin mo na yan. Hindi. Alam niyo kung bakit? Hindi yun ganun si Presidente. Hindi ho yun siya yung tipo ng tao na nabubuyo. Okay? Hindi ho yan ang personalidad niya. Okay? Kaya nga, tinatanong ko sa kanya, sasabihin niyo po ba yan, sir? Oo, kasi matagal niya na sinasabi sa akin to eh. Before the election pa lang eh. Sabi niya, sa tamang panahon. Kailan lang po yung meeting namin nun? Diba? I think it was last week. Yung meeting na yun. Tapos, all along, magkakaroon ng rally. So, ako, sabi ko, kasi kanya-kanya ho ito. Ito ho, kanya-kanya hong bayad namin to. Ito yung aeroplano ko, hotel, kanya-kanya hong bayad ho ito. Ibig sabihin ho, talagang ito po ay sariling effort namin, kaya ayoko pong pumunta sana dito. Honestly, ayoko pong pumunta. Hindi dahil sa ayoko suporta si PRRD, kaya lang medyo mahal, ilang kami, di ba? Hindi naman, I mean, ako kasama ko si Mocha, siyempre sagot ko si Mocha, ilang pang tauhan. At tapos itong si Coach Oli, tsaka si Boss Dada, galing din sa bulsa nila. So ayoko talagang pumunta. Ang plan. Kaya nga to, yung naging rally na to, biglaan daw talaga to. Base nga kay Banat Bay dito na talagang kahit yung ibang mga kaibigang senador o mga kaalyadong senador ni Pangulong Duterte, hindi nakapunta. Kasi nga biglaan. Siyempre may mga sariling lakad or may mga nakalaang araw na yung mga may appointment na yung mga yan. So hindi nila kayang i-cancel yun. Hindi na nakapunta. Kaya nga biglaan talaga to. Makikita yung organic yung nangyaring rally na yan, walang binayarang mga tao para pumunta. So ito, abangan po natin yung mga susunod pang mga mangyayari dito sa mga pasabog ni Pangulong Duterte tungkol dito kay Pangulong Bongbong Marcos. So maraming salamat po.